Hello. Hello. Gumagana ka niya. Pag ito pala ako, okay, so the prayer of David, no? Have mercy on me, O God. So yan yung passage. Mapupunan nyo yung introduction ng Psalm 51. Ito talaga yung identify kay King David. Siya talaga ang sulat. No? For the choir director, asang David, when Nathan, matatandaan nyo, sa 2 Samuel, came to him after he had gone into Bathsheba. So yun yung kasalanan na nagawa niya at nagkaroon siya ng realization. So ito yung song. Basahin natin. Siguro tayong lahat, no? At basahin natin. On my count, 1, 2, 3, go. Gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sins are before me. Against you, who only have sinned, and what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in my mother's conceived me. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Amen. And praise the Lord. Tayo po mga Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na may pahayag ang kabutihan ng inyong salita sa buhay ng bawat isa. Mangusap po kayo aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So may isang yung family, nagbakasyon sila sa bahay ng lolo-lola nila. So, dalawa yung anak. Ang pangalan ng bunso, tawagin natin si Budoy. So, pagdating doon, binigyan siya ng lolo niya ng tirador. So, first time siya makahawak ng tirador, punta sa malayo. Wala na, tinirador niya. Maya-maya, tinamaan yung tandang. Inaalagaan ng lolo, patay. Nakakita niya, wala namang tao. Ang ginawa niya, nagbukay siya, nilibing niya. Nung ihuhulog na niya sa hukay, dumating yung ate. Nanonood pala sa ginagawa niya. Sabi, hala! Sabi nung Nicodoy, ate huwag kang magsusumbong kay lolo, kay lola. Okay na. Tapos, balik na sila sa bahay. Sabi nung lola, tapos na tayo mananghalian. Ang maghuhugas ng pinggan si ate. Sabi nung ate, ay, si Pudoy gusto niya maghugas. Nilapitan niya si Pudoy, binulungan lang niya. Naalala mo yung tanda. Sabi niya, oo nga po, ako lang pong maghuhugas. Siya naghuhugas. Tapos sabi ng lolo, Budoy, pupunta tayo sa bayan, may bibilhin tayo. Ikaw ate, mag-iwang ka dito ha, linisan mo yung bahay. Sabi ng ate, ay nako, si Budoy napakasipag niya. Hulong uli siya. Alala mo yung tanda. Sabi ni Budoy, ay ako na lang po maglilinis dito, si ate na lang sumanod. So nangyari niyo, habang nasa lolo't lola sila, lahat ng ginagawa, dapat gawain ng ate niya siya, gumagawa.
So parang blackmail, no? Eventually, si Budoy, parang sabi niya, hindi niya yata tama ito. Inamin niya yung kasalanan niya. Punta siya sa lola, sabi niya, nagtiratol ko po yung tandang ni Lolo. Sabi ng lola, alam namin ng lolo mo, nakita namin, tinamaan mo eh. Nandun kami sa bintana, nakatingin. At nakita rin namin na inilibing mo at lumapit si ate mo. At yun nga lang, sabi niya, hinihintay ka namin maghingi ng sorry, bilang mas pinili mong itago yung kasalanan. Kaya, na-blackmail ka ni ate. Buti na lang, sabi niya, nagkaroon ka ng lakas ng loob. Sa totoo lang, ang kasalanan pag tinatago, sabi nga, pag ang kasalanan ay tinatago, tuloy-tuloy yan sa mga panibago pang kasalanan, kagaya ng kasalanan ni King David. Diba anong ginawa niya? Sa 2 Samuel 11-12, may kasalanan, tinago niya. Makakaalis ba siya doon? Hindi. No? Paano niya tinago yung kasalanan? Kung natatandaan niyo yung kwento na yan. Uriah. Si Uriah, ay ang asawa niya, si Bathsheba. Ang kasalanan ay rape. Tapos ano pa? Adultery. Nabuntis pa. So paano itatago ang kasalanan? Pinatawag si Uriah at sabi, sipingan mo yung asawa mo. Para lang ma-cover up. Si Uriah na talagang napaka-loyal sa kaharian. So sabi niya, yung mga kasamahan kong sundalo nakikipaggera. Tapos ako nandito sa bahay. So mas pinili niyang matulog sa gate ng palasyo. Yung pinaka-boundary, no? Sabi nga, yung kasalanan ni King David, what ay ayaw naman. Ayun. Dapat may extension. So, in real life, one sin committed na hindi hiningi ng tawad leads to another sin. Anong kasalanan ng mga sumunod? Pinatay niya si Uriah. Amen. Alalahanin natin, pinaka-loyal na officer ng army. Kaya niyang ipapatay dahil lang sa kasalanan. Kumbaga si King David, naging alipin siya ng kasalanan. Tandaan niyo ang kasalanan, pag itinago, magiging alipin ka niyan. Susunod na dyan ay gumagawa ka na ng iba pang kasalanan. At sabi nga, ang isang tao na malala na ang kasalanan, pagka yan ay iyong kinumpronta, sumisigaw yan, nagagalit. Nagagalit yan. Doon, prubi mo na kaagad yun, mayroong itinatagong kasalanan. Alam mo na kaagad, kasi bakit nangyari yun? Slave na siya ng sin. Kaya ang ginawa ni Nathan, kinonfront si David. Anong kwentong ginawa niya? Yung tupa. Yung isa, ang daming alagang tupa. Yung isa, nag-iisa lang. Mahal na mahal niya. No? Ang lusog-lusog, ang taba-taba, nung may dumating na bisita, kinuha yun. Yun ang pinatay. Tapos tinanong niya si King David, anong dapat gawin? Sabi niya, dapat siyang mamatay. Ano sabi ni Nathan? You're the man. Ikaw yung lalaki na yan na ikunikwento mo. So siya ang nag-judge sa sarili niya. Ngayon, ang ginawa ni King David, nakita niya na talagang ang Panginoon ay talagang gagawin kung ano sinabi ni Nathan at sa kanya na rin mismo nanggaling yung judgment, kaya naisulat niya itong Psalm 51. No? Sabi nga, ito yung tremendous insight sa spiritual life ni King David. No? At makikita natin dito na yung arrogance, yung callousness niya sa boses ng Panginoon, na-realize niya na meron siyang malaking pagkakamali. Ayun, no? So sabi sa verse 1 and 2, have mercy upon me, O God. Mahapag po kayo sa akin, Panginoon. Yung
Pag sinabi pong mercy, yung nag-uumapaw na grace ng Lord. Kasi ang mercy is also a thing that comes from God that we don't deserve. So yan ay talagang, sabi nga, hindi natin yan kahit anong gawin natin balik-baliktad, kung ayaw ibigay ng Panginoon, wala tayong magagawa. Pero sabi nga sa isang simpleng panalangin, alam ni King David, hihingi niya yung compassion. Diba? Compassion and mercy. Anong kaibahan ng dalawa? Mercy is yung habag, binigay. Pagkatapos, naawa ka, naawa naman. Anong mangyayari? Anong kasunod? Wala kang ginawa. Ang compassion, nahabag, naawa, mayroong action. So, ano yung action? Blot out my transgressions, wash me thoroughly. So, yun yung sabi nga, hiningi ni King David, no? Asking for mercy. No? Bakit? Ba't yun ang hinihingi ni King David? Ha? Kasi nga, na-recognize niya na ang Diyos ay mahabagin. No? Dahil sabi nga, ang kasalanan, hindi ko pinakailangan gawin mo eh. Diba? Sabi nga ni C.S. Lewis, pag tumingin ka sa ham and egg na mayroong last, nag-breakfast ka na sa iyong puso. Oh, look. You look at ham and egg, sabi niya, lastfully. Nag-alimusan ka na sa puso mo. Huh? Kasi pwede ka naman tumingin ng wala na. Eh, nagkaroon na ng last, kaya si King David, ano nang sumunod? Ginawa na niya yung kasalanan. Anong warning sa atin ng Panginoon? Basahin natin. 1, 2, 3, go. I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. How would you know that a man or a woman looks lustfully to the opposite sex? Paano mo malalaman yun? Paano malalaman? Mga pagbabae, mga palalaki, pareho rin yan, no? Ginamit yung lalaki pero parehong mayroong kasalanan. Ha? Sabi nga nung tinignan, ay napalingon at muling napalingon. So yun talagang, sabi nga tapos hindi lang muling napalingon. Tinanong pa yung cellphone number, address, ano ba, suking tindahan, ano ang FB account. Sabi nga, hindi ganoon ka ano ang ating Panginoon. Alam niya lahat. Kita lahat ng ating Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon? I tell you, no? But unless you repent, you too will perish. At nakita yan ni King David. Alam ni King David na talagang pag hindi siya magre-repent, kaya naisulat yung Psalm 51. Kaya sabihin natin, pag titignan natin sa punto de vista natin ng tao, napakasama ni King David. Bakit niya nagawa yun? Kung titignan naman natin sa punto de vista ng Panginoon, walang kaganapan sa buhay natin na hindi nakaayon sa plano ng Diyos. Kung hindi niya nagawa yun, walang Psalm 51. Baka iba ang nakasulat sa Psalm 51. At wala tayong guide papaanong humingi ng tawad sa Panginoon. Ang Psalm 51 ay guide yan sa paghingi ng tawad na isinulat ni King David. Sabi ni John Charles Ryle, isang preacher sa England, no? Sabi niya, apa tayo? Ayun. Ba? Parang pension mo na. Sabi niya, sin is the mother of all sorrow. And no sort of sin appears to give a man so much misery and pain as the sins of his youth. The foolish acts he did, the time he wasted, the mistakes he made, and what company he kept, the harm
hid in himself, both body and soul. All these are things that often embitter the conscience of an old man. Totoo yun, no? Throw a gloom on the evening of his days and fill the later hours of his life with self-reproach and shame. Ano ang basihan niya? Na sinulat niya yan? Ecclesiastes chapter 12. Diba? Alalahanin mo ang Diyos habang bata ka pa. Pag hindi mo naalala, pag edad mo, dala-dala mo lahat ng pagsisisi. Sabi nga, napakagandang mas kilalanin natin, mas alamin natin kung sino ang ating Panginoon, no? Habang bata pa tayo, para hindi tayo nagsisisi. Pero okay din naman, kahit tayo may edad, basta ihumus natin lahat sa ating Panginoon. Si C.S. Lewis, sabi niya, calling man is not simply an imperfect creature who needs improvement. Ano daw siya? He is a rebel. At kailangang ibaba niya yung kanyang armas. Rebellion is the sin done by the first man. Against whom? Against God. No? Another one, no? Sabi nga, ang mga rebels, yung mga rebelde, no? Na ililay down yung arms, kinakailangan mag-surrender sila. Kanino sila dapat mag-surrender? Sa ating Panginoon. So may mga gusto na akong share sa inyo, 4 na puntos lang, no? Na matutunan natin kay King David. Una, prayer of confession. Sabi niya, be gracious. No? Kinonfess niya, sino ang Diyos? Confess who God is. Tandaan niyo, ang prayer of confession, hindi yan agad-agad yung kasalanan mo. Ang prayer of confession nagsisimula sa pag-confess mo kung sino si God. Ayan, klarong-klaro. Be gracious and, anong ibig sabihin ng gracious? Merciful. Ano ba ang Diyos? Loving kindness. Ano ba? The greatness of your compassion. Tsaka niya sinabi yung kasalanan niya. Paano nung Katoliko tayo? Paano humingi ng tawad? Paano mong umpisa? Father, forgive me for I have sinned. My last confession was kabisado pa, no? So, my last confession, tapos ngayon sabihin, ito na po ang aking mga kasalanan. Nabanggit mo ba kung sino yung Diyos? Tayo ba ay somehow guilty rin minsan? Paglapit natin sa Panginoon, patawad ko, ang dami ko pong kasalanan. Hindi mo muna na-confess sino ang Diyos sa buhay mo. Nangyayari din ba sa atin yan? Okay, no? Sabi nga ay, ang confession, tandaan natin, it's more than a testimony kung sino yung Diyos na hihingan mo ng tawad. Kaya nga confess. Sinabing confess, hindi yan yung kasalanan mo lang. Kaya dapat kilalanin mo sino yung Diyos na yan. Sabi nga na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Hesus siya ang daan patungo sa Ama. Pero kilala mo ba siya? Can you confess Jesus before the Father who is in your life? Ama, sa pangalan ni Jesus na ano? Ano siya? Haring tagapagligtas, ano pa? Manunubos, mananako, pinakamakapangyarihan sa lahat. That's confession. Tandaan niyo, ang confession, hindi yan yung kasalanan mo kaagad. Kasi sino magpapatawad? Ang Diyos. Kaya dapat, kanino tayo hingi ng pagpapatawad, kilalanin mo kung sino siya, i-proclaim mo kung sino siya, hindi para tumaas ang ego niya, kundi para ikaw, ma-realize mo yung pangangailangan mo sa Panginoon. Amen? Amen. So, Luke 18:9-14. So, itong parable na ito, yung tax collector at saka yung Pharisee. Paano mag-pray yung Pharisee? Paano siya mag-pray? Ayan, no? God, wow, I thank you. I am not like other people. Huh?
Panginoon, salamat buti naman hindi ako kagaya ng mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po ako, Panginoon, adulterer. Panginoon, hindi po ako kagaya ng tax collector na yan. Kinukumpare yung sarili. Samantalang yung tax collector, ano sabi niya? God, be merciful to me, the sinner. Sino na-confess? Diba? Sabi ng Panginoon. Yung tax collector. Bakit? Anong difference ng paghingi nila ng tawad? Sa tax collector, may confession ba? Wala. Di ba? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Ikinumpara yung sarili niya sa kasalanan ng iba. Dapat magpasalamat siya na hindi siya naging tax collector. Kasi kung naging tax collector siya, baka mas masahol pa siya. Pero yung tax collector, nag-confess ba siya? Saan natin makikita? God is what? Merciful. Yun. Kaya sabi ng Panginoon, sino ang justified na umalis? Yung tax collector. Kasi siya yung nag-confess who God is. Okay? So remember that, what confession is all about. Tandaan yung confession, kaya ako diniscuss ito ngayon kasi nga, sabi ko parang ang prayer namin sa confession, Panginoon, patawarin niyo po kami. Dapat unahin mo natin, Panginoon, kinikilala namin, ikaw ay mapagpatawad. Ikaw po, Panginoon, ay mahabagin. Tsaka natin sasabihin yung kasalanan natin. At sabi nga ng Panginoon, you will be justified. Anong justified? Just as if you have not sinned. Kaya yun ang justified. No? So, God have mercy on me, a sinner. So, similar sa sinabi ni King David, dun sa prayer ng tax collector. Siguro dapat i-pray natin yan araw-araw. Every day, have mercy on me, a sinner. Kanina ba, prinay niyo ba yan? Are you willing to pray about being a sinner before God every day? At ang suggestion ko po, gawin natin on bended knees. Whenever we ask for forgiveness, sa inyong bahay, tulog po kayo, no? Kasi nga, sabi nga yung daan patungo sa taas is down. May kanta niyan lang po eh. The way up is down. Okay? So we have to fall down before our God on bended knees and ask Him, have mercy on me, O God, in your compassion, blot out my offense. Cleanse me and wash me. Okay? So Ephesians 2:4-5, but God, tingnan nyo kung gaano katindi ang ating Diyos. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Be rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Amen. Kita niyo yung richness ng mercy ng ating Panginoon. Have mercy on me, O God. Your compassion is great, so please blot out my sin, wash away all my sins, and cleanse me. So in confession, that should be our prayer. Pangalawa, prayer of concession. Ano ba ang prayer of concession? Concede, ibig sabihin, to concede is to, di ba, pagka-eleksyon, o mag-concede ka na. Surrender, ano ba? Incedere, sabi sa Latin. Ang ibig sabihin, di ba, pag eleksyon, natalo yung kalaban, ang hinihintay yung pag-concede na ano? Inaamin niya, natalo siya. Hindi dapat niya sabihin, kaya ako natalo kasi dinaya ako. Concession ba yun? Hindi mo pwede sabihin, Panginoon, kaya ako nagkasala kasi si Renz naging barkada ko. Barkada yung Lord. Napaka-bad influence.
Ano sabihin ng Panginoon sa'yo? Hoy, Pharisee, tumigil ka. Di ba? Pag sinabing concession, prayer concession na kagaya ng ginawa ni King David, aaminin mo, no? Kung ano yung kasalanan. No, sabi niya, for I know you. Concession yan, no? Tapos ano pang concession? Against you, you only I have sinned. Anong sinasabi ni King David? Kanino siya nakagawa ng kasalanan? Kay Uriah, kay Bathsheba. No? Pero sabi niya, Ama, sa iyo lamang at sa iyo lamang ako nagkasala. Ano ibig sabihin? Ano sinasabi ni King David? Nasa Bible yan, sa Genesis. Because all of us are created in whose image? In the image of God. Therefore, any sin that we commit against our brothers or sisters or any other people, it's a sin against the image of God. Mapabata man yan, mapamay edad, yung anak mo na minaliit mo, di ba? Yung doon sa youth camp, pagkatapos niya marinig yung ano about who are you? You are not a junk. Yung small group, narinig ko, may sabi, hindi pala ako basura. Tumutulo pa yung luha ng bata. Kasi nanay niya, tatay niya, ang tawag sa kanya, basura. Ang dami kong natutulungan nung youth camp, talagang nakaka-amaze, no? Ang ginagawa ng Panginoon. Sabi nga, aminin mo, ano yung kasalanan na yan? Tandaan natin, tayong lahat ay mga may sakit, at ang church ay para sa mga may sakit. Anong sakit? Sin-sick people. Anong gagawin? Recognize and admit the prayer of concession. Aminin ano yung kasalanan at anong gagawin ng Panginoon. Lilinisin. Kagaya ng tax collector, have mercy on me, O God, a sinner. Inamin niya, no? So Luke chapter 5:32, let's read 1 to 3, go. Jesus said, Klarong-klaro. No? Hindi na kailangan ipaliwanag. Papaliwanag ko pa ba? Baka pag ipaliwanag ko, lumabo pa. Sabi ni Dwight L. Moody, tingnan niyo sabi niya, God sends no one away empty except those who are full of themselves. Pharisees. Diba? Nagpunta ka sa Diyos, hihingi ka ng tawad. Punong-puno ka ng sarili mo, paano kang hihingi ng tawad? Walang concession. Okay? So, another quote from Dwight L. Moody, if we are full of pride and conceit and ambition and self-seeking and pleasure and the world, there is no room for the Spirit of God. And I believe, sabi niya, many a man is praying to God to fill him when he is seeking something else na yan, sa sarili niya. Ano sabi ng Panginoon another quote pala kay C.S. Lewis, according to Christian teachers, no, the essential vice at most evil is pride. Meron pa bang iba? Ano bang ibig sabihin ng pride? Pride. Ano ibig sabihin ng pride? Pag mataas, di ba? Pag mataas kanino? Sino example ng pride? Si Lucifer. Di ba? Halimbawa, pride ba yung nag-pray ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, tapos feeling mo hindi ka napatawad? Nangyayari ba yan? May mga ganyan. Yung meron akong nakausap na ganyan. Pastor, bakit po nag-pray naman ako, humingi ako ng tawad, pero guilty pa rin ako. Ano yung sagot ko sa kanya? Ang taas ng pride mo. That's pride.
Bakit? Bakit pride yun? Humingi ka ng tawad, feeling mo guilty ka pa rin. Bakit pride? May marami pong ganyan. Ha? Maraming ganyan. Hindi ko alam bakit inalaw ng Lord na maikwento ko ito. Bakit po? Parang kasi, nasa faith na yun eh. Pinakawala sa wala kang faith, hindi wala, hindi ka naniniwala sa mga... Hindi ka naniniwala, di ba? Basta mataas ang pride mo, ano man ang nakasulat sa Biblia, you will not believe. Kasi wala kang humility. No? Kaya pag sinabi mong, parang guilty pa rin po ako, naku po ang taas ng pride mo. Ano ba sabi ng Panginoon sa 1 John 1:9? If you confess. Ano gagawin ng Lord? He will forgive you. May sinabi ba ron na pagkatapos mong i-confess ay dapat mararamdaman mo na hindi ka nag-guilty? Wala. Kanino dependent lahat? Sa Diyos, hindi sa atin. Kaya anong maramdaman mo? Trust the Lord. That's humility. Other than that, it's pride. Klaro ba yun? Sa atin? So the moment you confess sa Panginoon, maniwala ka. At maniwala sa Panginoon. Yun ang pananampalataya. Ano sabi ng Panginoon sa Proverbs 8:13? Grabe ano? I hate pride and arrogance. At saan kinumpare ang pride and arrogance? Evil behavior, perverse speech. Nagpipray ka sa harapan ng Panginoon, pero may pride ka, ang pandinig ng Panginoon pagkayabang-yabang mo. Proverbs 16:18. Let's read. 1, 2, 3, go. Pride goes before destruction, honest spirit before a fall. Yun. Ano kasi ng pride? Hindi ko paglalaban. Ha? Kundi distraction. Okay? And fall. No? 1 Peter 5, verse 5. 1, 2, 3, go. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Yun. No? So, ano pong gagawin natin, mga kapatid? Always humble ourselves. Admit we have sinned greatly in the eyes of God. Huwag na tayong magturok. Kahit gayahin ninyo yung doon sa camp na nung magturok, ganyan. At sabi niya, ikaw, makinig ka. Kinain mo yung biskuit ko. Kahit ganyan ito, may balik pa rin yan, no? So, huwag tayong magtuturo. Ang gagawin natin, confess that He is merciful and gracious, and then ask for mercy. Amen? Pangatlo, prayer of cleansing. Yan, no? So, bahagi yan. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, I shall be whiter than snow. Sabihin natin sa Panginoon. Confess natin na, Panginoon, kailangan namin ng paglilinis po ninyo. At part ng paglilinis ay, create in me a clean heart, O God. And renew a steadfast spirit within me. Restore me the joy of your salvation. Tandaan nyo, ang kasalanan, ang isang tawag sa kasalanan ay joy stealer. Nawawala yung kagalakan mo dahil alam mo merong nakatagong kasalanan. Kahit anong saya na ng lahat, nagtatawanan na, ikaw ang tawa mo nakangiwi. Kasi guilty. No? So mas magandang, sabi nga, huwag natin gayahin si Budoy. Na itinago yung kasalanan, pagkatagal-tagal, ilang araw, naghirap din siya, tagahugas ng pinggan, tagalinis ng bahay, ang ibinubulong lang yung tandang. Sabihin lang sa tanas niya, naalala mo, ako nga pala. Sige, sige ka na. Palinis tayo sa Panginoon, napakabuti ng ating Diyos eh. Ang ating Diyos mapagmahal. Ang Diyos natin ay talaga namang, imagine niyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Pinadala yung bugtong na para lang sa'yo. Ganun ka kamahal. Ganun yung value mo.
Ha? Kaya huwag tayong papayag na nilalait-lait tayo ni Satan. So ang prayer ni King David, cleanse me, wash me, create in me a pure heart. So kailangan natin i-pray, no? Yung ganyang prayer. Cleanse me, Father, from all my sins, and even those sins, hindi ko away. Para magkaroon po ako ng pure heart. Pag pure heart ba, ibig sabihin wala nang kasalanan? Clarify muna natin yan. Ha? Anong ibig sabihin ng pure heart? Baka sabihin nyo, ang puso ko ay purong-puro na. Kaya malakas na malakas ako sa kasalanan. Di na yung tatalab sa akin. Right in yun. So, anong pure heart? A heart that follows after this. Ano yun? Pure heart, that's what I long for. Diba? So, ano ba ibig sabihin ng pure heart sa Bible? Pag meron kang pure heart, Obedient righteousness. remember si Mary and Martha? Ano ang difference nilang dalawa? Sa tingin nyo kaya si Mary hindi gumagawa ng gawaing bahay. Gumagawa din. Anong difference? Focus. So ang pure heart, hindi ibig sabihin hindi nagkakasala. Ang pure heart ay focus sa Panginoon. Ang pure heart, pag nagkasala, hindi nangangatwiran. The moment na mag-commit ng sin, hindi tinatago. Ang pure heart, pag nagkasala, Panginoon, nagkasala po ako, ina-admit ka agad. Huwag mo nang patagalin. Ha? Wala, ano nangyari? Namatay. Ay, ano yun? Nag-ano na... Ay, hindi kinaya yung oriente. Okay na po. Ganun ba yan? Number ko na sa electric ko. Sa electric fan. Ang galing naman. Tignan nyo ang sabi ng so kailangan i-confess, no? Same time, we should also ask God to restore the people on the move, Christian Church. Yung ating joy, yung purity natin, yung holiness, at mag-create sa atin ng pure heart, i-restore yung ating joy of salvation. 2 Corinthians 4, 16, 17, 1, 2, 3, go. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our life and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs all. So, tandaan natin, nire-renew tayo araw-araw, every time na tayo ay nag-a-admit kung ano yung ating kasalanan. So, hindi natin sa Panginoon, i-cleanse tayo ng ating Panginoon. No? Ask for God's cleansing. Kasi yan din naman ang reminder sa atin ng salita ng Panginoon. So, i-restore sa atin yung joy ng kanyang kaharian. Puspusin tayo ng banal na Espiritu Santo na magre-resulta ng pure heart, cleansed heart. No? At maniwala tayo. Ha? Pag yung sinasabi nga may feeling ka pa na parang guilty pa rin ako. Tandaan nyo, ang prayer of confession, hindi yan nakadepende sa emosyon. Nakadepende yan saan? Sa truth of the Word of God. Amen? So, next, prayer of commitment. Okay? So, Psalm 51 verse 13. Ano sabi diyan? Ang commitment niya, then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted. Paano yung pag-teach? Sabihin mo ba sa mga makasalanan, oy, biyahin niyo ako ha? Dapat ganito ang gagawin. To teach is to influence. Kaya nga, sa ginawa niya, sabi ni King David, yung mga makasalanan, mako-convert ko sa inyo. Okay?
So, ang gagawin natin ay confession, concession, cleansing, and then commit ourselves. No? Ang ibig sabihin po, bagong commitment sa ating Panginoon. Paano ang bagong commitment? Ituro natin yung mga tao patungo sa ating Panginoon. Kasi siya lang naman talaga ang may kakayanan na magpatawad ng kasalanan. Sabi ni Augustine of Hippo, no? Ang tawag sa kanya ng Catholic Church ay Saint Augustine. Sabi niya, the confession of evil work is the first beginning of good works. Mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Okay? So, kinakailangan lang natin ay faith. Ang faith, sabi nga, yung faith with fear and trembling. No? Sabi sa, kumbaga yung, sabi nga yung witnessing, teaching, preaching, serving, and doing good. Dapat yan ang pupus-pus sa buhay ng bawat isa po sa atin. 1 Peter 3:15, on my count, 1, 2, 3, go. Always be prepared to give an answer. Everyone must achieve the wisdom for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Yun. Always be prepared. Ha? May nagtanong, paano kang pinatawad ng iyong Diyos? Dapat handa tayo palagi. Sasagutin natin sila. Pero, paano natin gagawin? Gentleness. Huwag kang Pharisees. Okay? Paano ka pinatawad ng Panginoon? Ha? Ako pa. Lakas ko kaya. May mga narinig ako. Yung mga narinig ako, ang lakas ko sa Panginoon. Dito, tandaan nyo dito labanan ng palakasan. Labanan dito ng humility sa harapan ng ating hari. Na kailangan tignan natin yung opportunities palagi, paano tayo makakapag-testify about Christ and His kingdom. At sabi nga, mangyayari lang yan kung ikaw ay talagang sincerely mayroong repentant heart. No? At kino-confess mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Okay? So in conclusion, sabi ni Martin Luther, either sin is with you, lying on your shoulders, or it is lying on Christ, the Lamb of God. Now, if it is lying on your back, you are lost. Diba? Pagka nandiyan pa rin sa'yo, talo ka. Hindi natin kaya. But if it is resting on Christ, you are free. And you will be saved. Now, choose what you want. Anong gusto nyo? Akay-akay nyo yung kasalanan? Ha? Nasa kwarto mo, inaalagaan mo, pinapaliguan mo ba? Tatanungin mo ba, anong gusto mong ulam ngayon? Ha? Tuwa naman yung kasalanan, palaki siya ng palaki. Hanggang bandang huli, yung buong bahay, kanya na. Ikaw itsakwera ka na. O, ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Lord. Hindi natin kaya yan. Tandaan natin, the battle is the Lord. Okay? Ayun. Another one, no, from C.S. Lewis, we have a strange illusion that mere time cancels sin. Sino nagsabi niya? Di ba madalas natin marinig yan? Mabasa. At narinig din natin sa kapwa Christian, sa kapwa believer. No? Time heals all wounds. No. Totoo yan? Do you think time heals all wounds? Yung cancer nga, hindi magamot ng time eh. Lumapit ka sa relo, tapos sabihin mo sa relo, i-heal mo yung cancer. That's not true. It's a lie. Kasi nung ngalingan yan, no? Ang tatandaan natin, time is not the answer to sin. Christ is the answer to all sin. And only Christ heals all wounds. Hindi time. Kasi kung time, hindi, kantahin mo na lang yung kanta na Cindy Lauper. Time after time. Cindy Lauper. Ang tawag namin sa kanya si Cindy Lauper.
Sabi nga, pag ginawa natin at maging seryoso tayo na nabubuhay para sa Panginoon, we will be better. Sin kills, but Christ gives the abundant life and the promise of eternal life. So anong pipiliin natin? Eternal life. So point everyone to Christ, but first and foremost, ano muna? Sa apat? Confess. No? Sunod? Concession. May isa pang C. Ha? Cleansing. And commitment. Amen. No? So, siguro para ma-remind tayo, in conclusion, kantahin natin yung kanta na A Pure Heart. Tapos mag-reflect tayo bago tayo mag-pray. That's what I long for. A heart that follows after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows after thee. Heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. See the aroma of worship. Rises to your That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's not divided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Is the aroma of worship. See the aroma of worship. See the aroma of worship that rises to Indeed, Lord, we thank you. Continue to create a pure heart in us. Cleanse us from all unrighteousness and make us worthy always before you, Father. Christ, may we pray. Amen. Prayer. Ito po mga prayer request po natin. Anyone? Tingnan pa natin yung offering. Habang bibigay ko sa prayer request. Ano, healing Me? ni Joshua.
Si Joshua. At saka lahat na rin ang may sakit sa doksa. Ano? Ay, ano? Ang tawag ba? Parang puluto. Hindi po luto. Sinigo niya ba yung Bishop? Ha? Yun, niya. Oo. Inom lang ng ano, inuman lang ng tawa-tawa para tumaas yung kanyang platelets. Sinigo niya. Marami namang tawa-tawa din. So, yun, pati may mga sakit sa dog sa ano. Sino ba? Si Mayo. Tinatawag ko pala si Mayo. Ano ko lagi yun ang nandito eh. Nagtapos ako ng paraan. Sino ba? Ikaw din. Anong ano mo? May lagdat ka rin? Oo. Kami kasi dun sa Tagaytay, uminom kami ng sa labat ng may malungkay. Kaya, kaya yata nag-soft drinks eh. Iba din naman yung Pati yung noodles, nilagay ng malungkay. So yun, huli, no, sa lahat. Sino bang may sakit? Si Rainy ba? May? Sino? Si Shin, sino pa? Si Kim. Wala na. Wala. Kasama natin sa prayer. Si Daya, ano? Ano sakit? Ay, lalag na. Ang tsura yan. Ilang pa po na yan. Yan ang may lagnat at takbo pa ng takbo. Sino ba? Prayer. Masama pa rin po ako. Masama po yung pakiramdam. Emotion. Inner emotional healing and spiritual. Trust the Lord. Ano yung pray natin na magkaroon ka ng tiwala. And let God's plan be fulfilled. Kasi ang plano lagi ng Diyos mo. Amen. Sino ba po? Bishop, pagdating ng mga campers. Yung mga campers. Tsaka yung nakausap ko, sama natin sa prayer, si Richard Caballero, no? Filipino-Canadian. Nabit ko siya doon sa Will Tower kasi anniversary ng ano ni Rapi Chico. So ako yung nag-pray. Bigyan ko ng konting devotion, tapos prayer. Kaya nga sabi ko nga talagang walang aksidente. Tapos pag-upo ko, andyan siya. Kakwentuhan kami. Siya naman, ang kanyang itinuturo ay ang Pilipino ay maging global leaders using the Filipino traits. Ang ganda ng ano niya eh. Kaya nakwento ko yung youth camp. Naging interesado siya. At gusto niyang ma-involve sa pagtuturo sa kabataan. Imagine niyo, Filipino-Canadian. At pag-pray natin na magkaroon siya ng slot, free time para sa youth camp. At makapagturo po siya. Kasi yung kanyang seminar is making the youth competitive and global leaders. Ang ganda ng seminar para sa kabataan. Kaya yung ipapaturo po natin yun sa level 3. Sa level 3 po natin ipapaturo. Ito yung ginagawa ng Lord, talagang piniprepare sa kabataan. Napaka-yaman ng mga ideas na meron siya. Kasi nakita niya nung nasa Canada siya, naging manager siya ng maraming mga companies, no? Ang sabi niya, pagdating sa taas, ang Pilipino either 2 o 3 lang sila. Sabi niya, bakit ganun? Maraming puti, maraming Chinese, maraming Japanese, pero ang Pinoy kakaunti. Doon sa tuktok daw. Ang nakita niya, yung character natin, yung traits natin, merong mali. At yun ang inaral niya. Ano yun yan? Ginagamit siya ng Panginoon. So pag-pray po natin yun. Maunawaan ng kabataan. Okay? Sino pa? Businesses, Bishop. Mga negosyo. Lahat ng negosyo na, pag-pray natin.
At yung mga negosyong sinisimulan. Mga mag-aaral. Sila Edward sa college. Als, mag-aaral. Hindi Alps, ang Als. Ang doktor ng Als. Meron ka tabi? Sa akin po, yung kalakasan po natin sa kandidatay, Mm. yung po ng mga pamilya ko. Tapos pagkaligid po sila sa mga pamilya ko. Ano din po, sa mga pamilya ko. Yung amin ng mamaya kasi, Christian din po niya. Salamat sa mga pag-abuhin siya. Alam mo yung Panginoon. At saka yun po yung starting po ng ano, sa puso po namin ng pamilya ko. Mm. Tuloy-tuloy din po. Kasi social media media tayo po. Saka ano din po, ang si Papa din, tulungan din yung Lord. Mm. Kasi yung Papa ko po, Ano? may nalaman po kasi ako. Sa pag-pray natin. Tapos yun si Julia din po kasi may Silvia. yung sa mom po, si Julia. Yung binento mo. Opo. Sa pag-pray natin yung spiritual growth niya. Kasi minsan, hindi lang natin Yung mga kabataan doon na pinalaya ng Lord, yung mga naglalaslas, no? Tuloy-tuloy na lumago sa Panginoon. Tapos makulit din po yung tatay mo. So pag-pray natin. Okay, sino pa? Prepare po si AR sa kanyang college. College life sa ER. Doon naman, Indiana Power, tapos preparation sa Ang susunod na kampo. Pag-pray pa natin yung venue. Bibisitahin namin yung venue sa Angat. Titignan namin kung siya ba ay conducive ba siya para sa ganong karami. Kasi baka nasa 300 eh. Sa sobrang excitement na ano nga ako doon sa church nila Bishop Mike eh. Dati ang youth nila ilan lang eh. Ngayon nasa 50 na. Talagang buwan-buwan na dadagdagan sila ng youth. Kaya tuwa siya doon sa youth camp. So pag pwede natin ang mga kabataan dito na makapag-invite, no? At meron na tayong venue para yung excitement nila na mag-invite, baka abutin tayo ng 300 mahigit. yung poster, mga pagkilinig po. Yun, yung poster, pag-pray natin, lahat ng mga business transactions, no? Yung lakad natin sa Mindoro, Ayaw nga pala. dalawang lugar ang pupuntahan doon eh, Bansud at saka Magsaysay. Magsisig. Bakit? Dito, pariyan po yan. Hindi mo kami sumama. Kami Sisig ang okay. sama. Sabi ko kain nun. Parang wala kang Kristo sa puso ah. Mansalay po yun. Magsaysay. Mansalay. Yung pinakababa. Hindi, Magsaysay ang ano yung lugar. Yung pinakababa po na. Yung puro palaya po. Oriental po ba? Oo. Hindi Occidental. Wala pong magsaysay doon. Mansalay lang. Hindi, Occidental. Occidental. Una namin pupuntahan Bansud, tapos babiyahin kami papuntang Magsaysay. So, Oriental at Occidental, dulo-dulo. Kaya pala walang magsaysay. Oo. Yung Bansud sa Yun. Oriental po. Pag-pray niyo po kasi yung tatakbo yatang Vice Mayor a-attend doon sa seminar. So, try to imagine kung siya ang mananalo, pagkaloob ng Lord na mananalo siya, may influence tayo doon sa City Hall. Pwede tayo mag-conduct ng seminar sa City Hall. Eh, kung kunin ng Panginoon yung mayor, hindi siya ang mayor. Kasi vice mayor siya. So, pag-pray po natin, no? Yung, sabi nga, yung favor ng kaharian ng Panginoon, dahil ano po ito eh, dun sa Bansud, para siyang testing pa po yung Bansud eh. Parang dialogue na sabi ko kay Bishop, ang gawin natin, batuhan lang ng tanong. Kahit anong itanong nila.
sasagutin natin ako ngayon para mag-clarify kung ano yung kingdom of God. So, siyempre, meron dyan mga pilosopo na magtatanong. Pero di sa Davao, yung mga pilosopo dun eh. May isang pilosopo sa Davao, professor pa ng Bible School. Oo, napaka-pilosopo. Hindi naman siya obra sa Panginoon. Ang wisdom ng Lord na binigay sa amin, talagang kahit ako nagugulay. Pero wisdom, bigyan kami ng Panginoon. Okay? Meron pa po? Wala na? Okay na? Parang si Kali, pinag-pray natin yung nakaraan ni Lagnat. Okay na si Kali? Ayun, praise the Lord. Sige, tayo po tayo lahat. At tayo pong lahat ay sabay-sabay na manalangin. And then request ko si Sai Joes in prayer. Sige po, let's pray. Dakilang Diyos, aming Ama, Puri at salamat pa na pagkakilan mo sa amin. Wala po kayong katargan o puri po na salamat ng inarapan at pagkakilan sa pagkakilan. Salamat po sa isahin mo sa Pagdating ang laging pagmamahal
pagkalusuan ng inyong buhay at siyang pagkalusuan. Lord, dalangin po namin ang darating na level sa level ng iyong kapunan. Sa iyong pagkalusuan, buhay ko ang aming ginagawa po namin. At Lord, yung mga speakers, Panginoon, pinadalangin po namin sa inyo, Panginoon. Nanalangin po kami sa inyo. Pagpilit sa poster, Lord, pagkakalo po po Panginoon sa inyo. Ang mga business transaction po po namin sa pag-okay ang sa spot at mining government. Nakalangin po namin susunod po Panginoon para mapalaran po natin yung kingdom gospel dito sa bansang Pilipinas. Sa Lord, dalangin po dito separation between pag-usap po kayo sa may-ari po sa kailangan po sa mga sa mga ibigay po ng sa nalaman ng separation. Salamat po Panginoon sa Lord, pinaglaban din po namin yung gawain po sa atin. Pag-usap po kayo sa atin. Pag-minister po kayo sa atin. Pag-ulit po sa isang masyakos. Yung sa amin yung sasabi. Bigyan po siya ng nakinis namin. Salamat sa kapag po ng Yesus. Thank you po Lord sa mga panalangin. Lord, dinadalangin po sa inyo. Yes, Lord, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa natapos na gawain, Panginoon. Salamat din, Lord, sa katugunan ng prayer request, Panginoon, ng bawat isa. Salamat din sa inyong salita, Panginoon, na kami lamang ay magko-confess ng aming sins, Panginoon. Kayo po ay tapat at patatawarin kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. And pinag-pray din po namin, Lord, ang biyahe namin pauwi, Panginoon. Kayo po sa amin, sa mga kasabay sa daan, Panginoon. Makuwi po ng safe na sa aming bawat isa, Panginoon. Mga Lord natin nung may sakit at karamdaman, upusin po na pagalangin niyo po, Panginoon. Maraming posible sa inyo, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, na may taas namin, Panginoon, sa gabi nito. In Christ's most precious name we pray. Amen. Sabay po natin basahin ang Deuteronomy 22-13 on my count. 1, 2, 3. Mapapasa akin na lahat ng mga kararayan ko, susunod ko ang Diyos ko si Yahweh. Magpapalain niya ako sa aking mga bayan at sa aking mga mabuti. Magpapalain niya ako ng maraming anak, sa layang ani sa aking lupain, at maraming alagang hayop. Magpapalain niya ang urapan ng aking hinahinuin, at ang mga pagkain ng ulam ko. Magpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Ang mga kaaway na magkakatalumaban sa akin ay matatalo ko sa tulong ni Yahweh. Sasabakayin nila ako, ngunit magkakanya-kanya sila sa paglakas. Magpapalain
Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi na nasunod. Kung ako ang hindi pamilya ko, kung susundin ko mabuti ang kanyang mga utos, na ibibigay niya sa akin. Amen. Amen.